Diretsahang kinestyon ni Vice President Sara Duterte kung may matitira pang maayos na Pilipinas pagsapit ng 2028. Ito ay sa gitna ng mga ulat na may inihandang kandidato ang United Opposition laban sa kanya sa susunod na presidential elections. Si Jason Rubrico magbabalita. Tinanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa umano'y plano ng United Opposition na maglatag ng standard bearer kung saan lumulutang ang pangalan ni Senator Risa Hontiveros at Naga City Mayor Leni Robredo na posibleng kakaharapin niya sa 2028 presidential elections. Sa halip na direktang sagutin, inilahad niya ang pangamba sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Paniwala ko, unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, sa lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Walang nangyayaring trabaho, maayos na trabaho ang gobyerno, walang mga masabi nating mga development projects, wala lahat yan. So, yun yung ikinakatakot ko na baka isang araw magising na lang tayo, wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Iginiit ni VP Sara na maging ang mismong pagdaraos ng eleksyon ay dapat umanong pag-isipan. Pero nilinaw nito na kung may eleksyon at may bansang tatawaging Pilipinas sa 2028, bukas ang laban sa sinumang kwalipikado. Assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Mag-file sila ng certificate of candidacy nila. Samantala, kaugnay ng pahayag ng Malacanang na tiwala umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang ginawang impeachable offense, iba ang pananaw ni VP Sara. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. At syempre impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Matatandaan na tuluyang ibinasura ng House of Representatives ang dalawang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. matapos aprubahan ang resolusyon ng House Committee on Justice na nagsabing kulang sa sapat na batayan ang mga reklamo. Kaugnay naman sa ikatlong impeachment complaint laban sa kanya, iginiit ni VP Sara na matagal na niya itong pinaghahandaan. Hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.